Ang topic natin sa araw na ito ay Raising Organic Hogs. Ito ay kabilang sa elective competency ng Organic Agriculture Production NC2. Tatalakayin natin dito ang Pigtionary or common terminologies na ginagamit sa baboy, common breeds of pigs in the Philippines, qualities of a good stock, system of breeding, and heating stages. Pigtionary. Female pigs are called gilts or sow. Sow is a female pig that has piglets, o ito ang tawag sa inahin na baboy. Gilt is a young female pig that has never had piglets, o ito naman ay yung mga dumalagang baboy. Sa male pigs, ang tawag sa kanila ay boar or barrows. Boar are male pigs used for breeding, while barrow naman are neutered male pigs that cannot breed. Or ito yung mga baboy na kinastrate or kinapon, meaning tinanggal ang kanilang testes upang hindi na makapag-produce ng similya. Litter naman ang tawag sa baby pigs born to a sow. Herd ang tawag sa grupo ng baboy. At farrowing naman is the process of sow giving birth to piglets o ang tawag sa proseso ng panganganak. Gestation period naman ang tawag sa period ng pagbubuntis ng baboy. So sabi dito, ang pagbubuntis ng baboy ay umaabot ng 3 months, 3 weeks, and 3 days. Piglets naman ang tawag sa baby pigs up to weaning stage nila or hanggang pagkawalay sa kanilang nanay. So typically 3 weeks of age. Pigs refers to a young, immature swine or that weigh less than 113 pounds or 50 kilos. Hogs naman are larger than pigs, typically applies to older pigs nearing market age, about 280 pounds or 127 kilos. So these are the common breeds in the Philippines. So meron tayong Duroc, Large White, Landrace, and Pit-Train. So i-discuss ko sa topic na ito ang iba't ibang karakteristik ng bawat isa. Landrace. Landrace is white in color. Ears are floppy and pointed downward. Has long, elongated body. Fast growing. Has a big ham and loin o malaking pigi at bewang. Ang disadvantage nga lang nito ay mahina ang kanyang mga paa. Pero siya ay may good mothering ability and can wean o nagpo-produce ng mga malalaking biik. Large white. From their name, they are color white. Ang pinagkaiba lang nila sa landrace, ang kanyang tenga ay pointed upward. With wide body, fast growing, with good mothering ability. Sila ay excellent milker, meaning nagpo-produce sila ng mas madaming gatas and malalaking mga biik. Duroc. Duroc is a brown color pig that has strong body and feet, muscular, fast-growing, and not susceptible to stress or hindi sila tinatabla ng stress. Pit-Train. Pit-Train skin color is with black and white spots. Has rounded and firm body, slow growth rate compared to Landrace and Large White, and this breed of pig is highly susceptible to stress o mas mabilis silang kapitan ng stress. Next topic natin ay ang pagtingin o pagpili ng magagandang stock. So dito ko i-discuss ang qualities of a good stock. For piglet selection, dapat siya ay rounded body, alert and lively, no abnormalities or deformities, bright eyes, do not scour or have any diseases, no rancid smell, and short and shiny hairs. Rounded body, ito dapat ay bilugan ng pangangatawan at hindi dapat ito malnourish. Alert and lively, so dapat masisigla ang mga biik. Naglalaro, hindi dapat ito luguyin. No deformities and abnormalities, meaning walang sakit o kapansanan. Bright eyes, dapat ang mga mata ay malilinaw at bilugan, dapat ito'y hindi nagluluha o namumula. Do not scour or have any diseases. So ang scour, meaning diarrhea o pagtatae. And dapat wala itong mga sakit.
no rancid smell o hindi mabaho or may kakaibang amoy, and short and shiny hairs, dapat maganda at pino ang balahibo sa balat. Sa pagpili naman ng magandang sow or gilt, dapat meron silang at least 6 na pares o 12 pieces na dede. At ang nipples nito ay dapat hindi inverted, meaning hindi nakapaloob, upang ito'y makapag-produce ng madaming gatas. May mahaba na pangangatawan para magkasya ang kanyang mga biik. Well-developed ham and loin. Kailangan matitikas ang mga braso at pigi upang kayanin ng katawan nila dalhin ang mga biik na pinagbubuntis nito. Having a litter of 8 or more good-sized piglet o pagkakaroon ng more than 8 na mga piglet with high survivability. Kasi may mga inahin na nanganganak sila ng marami pero namamatay din yung mga biik after ilang araw. Or minsan, wala silang good mothering ability. So, hindi nito naaalagaan ng mabuti ang kanyang mga biik. Kaya isa din sa magandang qualities ay piliin ang mga lahi na merong good mothering ability tulad ng Landrace at Large White. No deformities or abnormalities, meaning walang kapansanan. Well-developed ang kanilang mga vulva. So, mas maganda kung ang kanilang vulva ay slightly pointed downward. Sa pagpili naman ng magagandang boar or lalaking baboy, dapat no deformities or abnormalities. Active and alert, has well-developed sex organ with equal size of testicles para makapag-produce ito ng magandang similya. And dapat pipiliin natin ang may pinakamalaking pangangatawan among all other boars. A pig would reach maturity around 5 to 8 months of age. Heating cycle or estrus cycle of pigs ay nagtatagal up to 18 to 21 days. So estrus is a physical expression of a female releasing oxytocin that increases the level of estrogen. It is a state of ovulation and receptivity to mating. Ang pagbubuntis ng baboy or what they call gestation period lasts for 114 days or 3 months, 3 weeks, and 3 days. The sow would farrow or nanganganak ng 2 beses sa isang taon. On average, a sow would give birth to at least 8 to 10 piglets. So ngayon, tatalakayin ko ang system of breeding. So dito sa topic na ito, ididiscuss ko naman kung papaano ang iba't ibang proseso ng pagpapalahi ng baboy. So meron tayong 2 mating system. Ito ang natural breeding and artificial breeding. Natural breeding. Natural breeding is mating of animals by natural means. The act of reproduction between a male and a female pigs. So ito yung process ng natural breeding kung saan ipagpapareha mo ang lalaki at babaeng baboy at nagproproduce sila ng sarili nilang mga biik by natural ways of mating. Hand mating involves the placement of an individual estrus female in a small pen where she is mated to an individual boar with supervision by a person working in the breeding area. So, pag nangangandi na ang babaeng baboy, ito ay inilalagay sa isang area na kasama ang boar upang sila ay mag-mate. At need ito i-supervise o tulungan ng tagapangalaga upang maging successful ang ating breeding process. Artificial breeding. Artificial insemination o tinatawag nilang AI. Mating is done through artificial means by collecting semen from a male and inseminating it to a female pig. So sa method na ito ay mas maganda at nakakatipid at mabilis na proseso. Dahil ang mga nakolekta na similya ng baboy ay pwede mong i-inseminate sa madaming babaeng baboy, which will result to a large number highly productive and performing progenies. Kung makikita natin sa picture, ang boar ay kinukuhaan ng similya. At itong picture naman ay ipinapakita kung papaano ini-inseminate ang similya ng boar sa babaeng baboy. The use of artificial insemination techniques such as use of sex semen or semen extender should be allowed and should be carried out only by competent and trained personnel. So ang sex semen contains an enriched proportion of either X or Y chromosome bearing sperm.
Ang semen extender naman maintains the properties of sperm for 24 hours up to maximum of 72 hours of preservation. So minsan may mga extender din na umaabot na hanggang 9 days shelf life. Kaya ang tagal ng similya ng baboy ay magdedepende sa kind of extender na ihahalo sa similya nito. Semen extender are also designed to divide into multiple insemination doses. So pwede din na ang similya ng isang boar ay nai-divide nila into multiple shots and i-inseminate sa maraming female pigs. Pero lagi natin tatandaan na dapat competent and trained personnel lang ang allowed na gumawa nito. Breeding techniques such as embryo transfer and genetic engineering are not allowed. Ito yung mga genetically modified organism or kung tawagin nila ay GMO na nagre-resulta ng kakaibang genes na hindi na nagiging normal process ng breeding. Crossbreeding naman is mating of two animals of different breeds, so pinagpapareha ang magkaibang lahi ng baboy. Crossbred progeny from crossbreedings are called hybrid. Ginagamit nila ang pagko-crossbreed ng baboy para mas makuha nila ang magandang qualities ng pigs. For example, ang Landrace and Large White. Maganda ang pangatawan ni Landrace, ngunit meron itong mahinang paa. Kaya ito kino-crossbreed kay Large White to improve the production and reproduction performance and improvement of growth rate. Sa inbreeding naman, inbreeding is breeding of related animals or pinagpapareha ang magkamag-anak na baboy. Inbreeding of pigs have negative effect on litter size, pig weight, and growth. So, inbreeding should be avoided. Minsan, dito din nagkakaroon ng mga kapansanan ng baboy, kaya iniiwasan ang pagpapractice ng inbreeding. Sa next topic natin, i-discuss ko naman ang heating stages ng mga baboy. Meron tayong tatlong heating stages o yung stages ng pangangandi. Ito ang preheat, standing heat, at post-heat. Ang mga signs sa unang stage o ang preheat stage ay pamamaga ng vulva, kaya ang kulay nito ay pinkish. With clear mucus discharge, at kung mapapansin natin sa pictures, the ears are pointed upward. It also consumes less feed o kaunti kumain. Excited naman ito pag nakakakita o nakakaamoy ng lalaking baboy. Binababahan niya ang kahit sinong makita niya na baboy sa pen, mababae man o lalaki. Pero pag siya naman ang binababahan ay siya ay nagre-resist o pumapalag. So pag napansin natin itong mga signs na ito, meaning siya ay nasa preheat stage and still too early for insemination. Sa standing heat, ito ang stage kung saan in-heat na ang babaeng baboy. Vulva niya ay hindi na masyadong namamaga, kaya't ang kulay nito ay light pink, with thick mucus discharge, malimit na pag-ihi, at pag ito ay binabahan o tinuunan ng likod, ito ay hindi na pumapalag. Pag hinawakan din ang kanyang mga buntot, hindi na sila nagagalit. So meaning, ito na ang right time for insemination. The last stage is post-heat. Dito ang vulva niya ay hindi na namamaga, color is back to normal, when mounted, it resists and it's too late for insemination. Malalaman naman natin kung naging successful o buntis na ang baboy pag bumibigat na ang kanyang timbang, enlargement of abdomen o paglaki ng tiyan, and changes or swollen teats or pagbabago at pamamaga ng nipple nito. So dito na po nagtatapos ng isa sa mga topic ng Raised Organic Hogs ng Organic Agriculture Production NC2. Thank you!